Kaya po tayo ay magpapatuloy na we have learned sa mga nakaraang pag-aaral that si Abraham po was justified by faith. Justified by faith, not by works. Si Abraham ay ginawan tuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganon din po sa atin ngayon. Yun ating lagi na sinasabi na sa mga makabagong mananampalataya, sa ilalim ng bagong tipan ng biyaya, tayo din ay pinag-intuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya through our faith. Sabi po kasi ng Galatians chapter 3 verses, nire-review lang natin nakaraang mga verses na pinag-aralan natin. So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So understand then that those who have faith, do you understand, mga kapatid? Ay, may pangunawa? Yes! So understand then that those who have faith are children of Abraham. Verse 8, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. So nakita po ng Scripture na i-justify niya yung mga gentil, mga hentil, tayo. I-justify niya by faith. We are the Gentiles that will be justified by faith. Amen. So we learned that by faith, by believing, God bestows righteousness. Tama po mga kapatid, sa pamamagitan ng palataya, ipinagkaloob ang righteousness. Sa pamamagitan ng pananampalataya, God bestows blessings. Amen mga kapatid? Righteousness and blessings. Ito po yung unconditional promise of God to Abraham. And it comes to us now through Jesus Christ. Pag-aaralan po natin mga kapatid, nire-review lang natin. And to all the people of the world, by faith are blessed along with Abraham. So kasama ni Abraham na lahat ng tao na nananampalataya ay tatanggap ng mga blessings na ito, mga kapatid. Kasi nga, nakasulat sa Galatians chapter 3, verse 14, kinuha ko po ito sa NLT, sa New Living Translation. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessings He promised to Abraham. So that we who are believers, ano daw mga kapatid, might receive the promised Holy Spirit through faith. Sa linaw doon mga kapatid, pag sinabi you will receive the promised Holy Spirit, ibig sabihin you are saved, you are righteous, you are made clean. Galatians 3:14, sa iba namang translation, nakasunod dito, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. So that, by faith, mga kapatid, by faith, we might receive the promised Holy Spirit. So balikan natin, what is the blessing of Abraham? Ano ba yung blessing kay Abraham? That by faith ay matatanggap niya. Ano yun? God bestows righteousness. Yun yung blessing na yun, righteousness, katuwiran. Ibig sabihin, salvation. Ano pa yung blessing na yun? Blessings. Ano pa yung pala tama nga, ano pa yung blessing na yun? Blessings. Blessings. Amen mga kapatid. So, nakita po ba natin sa mga pinag-aralan natin, and even do sa mga binasa kong verses, any mention of law sa equation, any mention of works sa equation, may sinabi ba gagawin ka? Wala po mga kapatid. Kaya po, these are all promised by God. God will do it. God has done it. And in fulfillment of His promise to Abraham, pinangako niya ang man of seed. Pinangako niya ang seed. Sino yung pinangakong seed? Si Jesus Christ. Amen mga kapatid. So, in short, what is the result of those who rely on works? Pinag-aralan natin last week. Anong resulta nung sila ay naman nagtitiwala sa mga gawa? Nagtitiwala sa kautusan, sa kanilang kaligtasan. Ano ang kanilang tinatanggap? Curse. Curse. But those who walk by faith, receive what? Receive blessings. So the righteous will walk by faith. Amen po mga kapatid doon. Kaya po, because of those, yung main idea natin today is, salvation from the very beginning is always by grace through faith. Ang kaligtasan po, mula nung una pa, hanggang sa ngayon, ay biyaya na at tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po mga kapatid. And the law was never means to change our salvation. Hindi kahit kailanman ginawa ang batas para baguhin ang sistema ng pagtanggap natin ng kaligtasan. Pag-aaralan natin mga kapatid yan.
And the gift of God is always intended to come by faith. Sapagkat ito ang gusto ko, yung title natin ngayon. Maganda pong title natin ngayon. Because what we have now is a promise of God. We have the promise. We have the promise of God, not the law. We have the promise of God, not the law. Sabihin nyo nga, I have the promise of God, not the law. Nasa akin ang pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos sa akin, hindi ang kautusan. Amen po. Kaya, pagpatuloy natin ang pag-aaral natin, Galatians chapter 3, verse 15 to 18. So, hindi pa ako nagsisimula, may mga naghihikab na. Kasabi ko lang na simulan natin ang pag-aaral natin, naghikab na. Huwag niyo ako sisisihin, nasa mensahe yun. Naghikab na kayo, wala pa akong mensahe. Puyat kayo, kaya kayo naghikab. Tama, mga kapatid, hindi dahil mahaba ang message. Hindi pa ako nagsisimulain, naghikab na. Galatians chapter 3, verse 15 to 18. Maunti lang to. 4 na verse lang. 15, 16, 17, 18. Ako, bilis lang tayo dito. Basahin natin mga kapatid. Basahin natin. Makibasa kayo sa akin mga kapatid. Brethren, I speak in terms of human relations. Even though it is only man's covenant, yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds condition to it. Verse 16. Now, the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to his seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed. That is Christ. Verse 17. What I am saying is this: the law, which came 430 years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise. Verse 18, for if the inheritance is based on the law, it is no longer based on a promise. But God has granted it to Abraham by means of a promise. Ang linaw mga kapatid, di po ba? Palinawin pa natin, nakita ko sa Living Bible Translation. Basahin natin sa Living Bible Translation. Dear brothers, yan na parang letter talaga. Even in everyday life, a promise made by one man to another, if it is written down and signed, cannot be changed. He cannot decide afterwards to do something else instead. Now, God gave some promises to Abraham and his child. And notice that it doesn't say the promises were to his children, as it would if all his sons, all the Jews, were being spoken of, but to his child. And that, of course, means Christ. Here's what I'm trying to say. God's promise to save through faith, and God wrote his promise down and signed it, could not be canceled or changed 430 years later when God gave the 10 Commandments. If obeying those laws could save us, then it is obvious that this would be a different way of gaining God's favor than Abraham's way. For he simply, sabihin nyo mga kapatid, accepted God's promise. Amen mga kapatid. So mga kapatid, tapos na ang message. Ay napakalinaw na nito eh. Diga, is binaybay na in our own understandable English word. Sa pagkakadiscuss ng mga talatang ito, ipinaliwanag na sa atin. Pero because ako'y naatasang expository, ito ay ating pag-aaralan ito mga kapatid. Kaya po napakaliwanag na. Makikita natin mga kapatid, that from the very beginning, ang promise ng gracious gift of salvation to the whole world, sa ating lahat, na lahat na maliligtas, will come by faith. Yun lang naman ang ibig sabihin nito eh. At kahit dumating ang kautusang ito, walang binago itong mga kautusang ito sa nung una pa. Pamamaraan ng Diyos kung paano tinanggap ni Abraham ang kanyang kaligtasan. Yun din ang pamamaraan sa atin kung paano natin tinatanggap at tatanggapin pa ang ating kaligtasan doon sa mga hindi patanggap. Sa buong mundo, walang sinabing gawa. Sa buong mundo, walang sinabing lahi na lang na specific para sa kanya. Sa buong mundo, sinabi lang ang kailangan pananampalataya. Tanggapin mo lang ang ipinagkakalob sa iyo ng Diyos, nagbibigay niya
Gawad niya, biyaya niyang kaligtasan para sa atin. Biyaya niyang righteousness. Amen. So you will notice mga kapatid, that even doon sa last verse ng chapter na ito, itanong ko lang, that sabi doon sa last verse, Galatians chapter 3 verse 29, that if you belong to Christ, you are Abraham's descendants at heirs according to the promise. Tagapagmana ka, mga kapatid, dahil sa pangako. Dahil sa pangako, naging tagapagmana ka ng mga pangako. Ang ganun, pangako ang kaligtasan, pinangakuan, at ang pinangako ay yung pangako na dahilan upang tanggapin mo ang lahat ng pangako. Amen. Tapos mapapako? Hindi, mga kapatid. Sapagkat nung una pa, ang Diyos ay nangako. So we talk about the promise. Number 1, mga kapatid. First verse natin, Galatians chapter 3 verse 14. A promise is a promise. Ang pangako ay pangako. Narinig niyo ba yung mga kapatid? Sabi doon sa Galatians chapter 3 verse 14, Brethren, I speak in terms of human relations. Bababa ako ika. Even though it is only man's covenant, yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds condition to it, mga kapatid. Ang point ni Paul dito, kung dito nga ika sa mundo, sa mga pang-araw-araw na ginagalawan natin, ay hindi mo basta pinapangako at ipapako ang iyong pangako. Ang Diyos pa kaya? Ay lalo naman kung ang pangako mo ay dinigyan mo ng oath, ng sumpa, ni-ratified, pinirmahan mo, kaharapang abogado. At pagkatapos mong pirmahan, ay saka mo babaguhin ang kontrata? Abay, hindi ika. Hindi maaaring mangyari yun. Sa mundo nga ito, hindi nangyayari yun. Meron ba sa inyo pumirma? Pagkatapos yung pag-aralan ng kontrata at pinirmahan, pagkatapos sasabihin nyo sa abogado, baguhin natin? Ay wala naman. Ako hindi nakakaranas ng gayong, basta pag pirmado na, pirmado na. Ha? Sa Congress daw. Pero ika nga, sabi nga ni Pablo, dito nga, si Pablo nga hindi nakakita ng gayong. Dito kaya ka sa mundong ito, hindi ko nakita yun. Kaya, a covenant kasi, is by definition, tingnan natin yung word na covenant. Bakit kasi bigla pumasok ang covenant? Ito ay diatheke sa Greek word. It's a binding promise. Ang covenant kasi is a binding promise. Kita niyo mga kapatid, hindi basta promise. Binding promise. A binding agreement. A will signed. At ito ang pinag-uusapan dito. He's talking about human covenant. Kapag ka ikaw ay nakipag-agree na gumawa ng binding agreement with someone, you pledge yourself to it. Sinasabi mo ang pangalan mo doon. Gamitin mo ang pangalan ko doon. You warranty, you guarantee, you vow, you make an oath, you bond yourself to that contract. Tama mga kapatid, tinali mo sarili mo doon. And once it is ratified, ay pag ito'y napagtibay na, ay hindi na pwede itong baguhin pa. Napirmahan na, hindi na pwedeng baguhin pa. And God made a covenant. And it cannot be changed. The law of Moses doesn't change God's covenant with Abraham. Makapapag-aralan natin yan, mga kapatid. Ano ba kasi issue? Ba't kasi pumasok tayo sa issue na to? Ano ba kasi ang question? Ano ba kasi ang pinagtatalunan? Ano ba kasi ang problema? Wala, sabi naman ng tatay na nakaupo sa sulok, wala naman akong problema sa kontrata. Ba't discuss ni Pastor yung puro kontrata? Ano ba yung problema? Ano kay issue? Ito pong issue kasi, nung pumasok ang mga Judaizers na ito, doon sa Galatia, sabi nila, yes, salvation was by faith alone. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya noong panahon ni Abraham. At noong mga sumunod na panahon, it was by faith alone. Naniniwala kami. Pero, nung dumating ang kautusan, ay binago ng Diyos ang paraan ng kaligtasan. It was by faith, sabi nila, until the law. Pero nung dumating na ang kautusan, yung the way of faith ay binawi. At ang ginawa, salvation is by faith. Yes, pero, siyempre yes, you have to believe in God. Pero, kailangan mo din to keep ang law. Kailangan mo din sundin pa rin ang law. Yes, maniniwala ka, pero kailangan mo pa rin sundin ang kautusan. You're saved by faith, yes, pero kailangan mo pa rin gawin ang mga ito.
Aba, yun yung argument. Yun yung kasi dalang katuruan ng mga Judaizer. Ang sagot ni Pablo, hindi maaari yan. No, 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 sabi ni Pablo. Kasi hindi ganyan ang covenant. Ang covenant ay hindi binire-revoke. Ang covenant hindi binabawi. Hindi bigay-bawi. Ang covenant ay pinufulfill. Yan ang sabi ni Pablo. At yung original Abrahamic promise ng Diyos kay Abraham ay confirmed at binding. Na-ratify ng Lord. Kaya hindi mo pwedeng bawiin. Hindi nga ikaginagawa sa tao yan eh. Ay yung pa sa Diyos, enough. It is signed, sealed, and settled. So hindi pwedeng yung pinirmahan na ng Diyos ay babaliwalain lang natin. Because a promise of God is a promise. How much more if, sabi niya, how much more if? Number 2. How much more if the promise is God-made? The promise is unconditional and the promise is eternal. Paano mo ikaw lalo babaguhin yan? Kung sa tao nga hindi binabawi yung ratified contract, yung covenant, paano mo babaguhin yan? Kung ang promise is God-made, Diyos ang gumawa. It is unconditional. Walang condition. Wala kang ipupulfill na kondisyon. At pagkatapos itong pangako ito eternal pa. Paano may kababawiin ito? Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin, the promise is God-made, unconditional eternal. Galatians chapter 3 verse 16. Now, the promises sabi ngayon, where is spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is Christ. Kaya nga, how much more solid is a promise made by God and ratified by God, pinagtibay ng Diyos, pangako na pinagtibay pa ng Diyos. Bigyan ko kaya kayo ng konting overview pa para tayo medyo mag-settle na sa ating, magkasabay-sabay tayo sa pagkakaintindi. Kasabay-sabay. Kasi yung the promises were spoken to Abraham and to his seed. Tumatanda nyo, tingnan nyo mga kapatid. The promise were spoken. Sino nagbigay ng pangako? Ang Diyos. Abay, hindi naman humihingi ng pangako si Abraham Nanahimik naman si Abraham Tinawag siya ng Diyos at pinagsalitaan ng Diyos. Hindi naman siya nagsabing, Lord, bigyan mo ako ng pangako mo. Ito, gusto mong ipangako mo sa akin. At sumpain mo, may taas mo na lang kamay mo, sabihin mo, yes. Hindi naman gayon Kundi, ang Diyos mismo ang lumapit kay Abraham at sinabi ang mga pangakong ito. Kaya kanino nagbuhat ang pangako? Sa Diyos. To Abraham, binigay ng Diyos ang pangako to Abraham and to his seed. When God made a covenant with Abraham. Ano pinangako niya kay Abraham? He promised him a seed. Pinangakuan siya ng seed. Pinangakuan siya ng anak. Pinangakuan siya ng Messiah. Sabi ng Genesis chapter 22, verse 18, sabi niya, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. And said that through that seed, sa pamamagitan ng seed na yon, all the nations of the world will be blessed sa pamamagitan ng seed na yon. So mga kapatid, the promise that God made to Abraham ay it's actually a promise of salvation. A promise of salvation which would be made available to Jews and the Gentiles. Yun ang pangako ng Diyos, kaligtasan. Kaligtasan, mga kapatid. At just as Abraham entered yung covenant of faith na ito, so too, tayo po mga descendant niya, likewise will enter into this covenant sa pamamagitan din ng faith. Amen po mga kapatid. Ito po yung overview. God promised salvation through faith. Amen mga kapatid. Bakit ba nagsimula itong pangakong ito from the beginning? Balikan natin. So, alam natin that yung promise given by God to Abraham, not from the mouth of Abraham. Hindi yung bibig ni Abraham ang nagdikta na ipapangako ng Diyos. Sa Diyos nagsimula ang pangakong ito. Walang kondisyon. Walang sinabi ang Diyos na kondisyon. Bibigyan ka ng kaligtasan kung wala. Wala po mga kapatid.
Pinagtibay ba ng Diyos ang kanyang pangako? Yes, makikita po natin mga kapatid. Via a covenant. So let's go back to Genesis chapter 15. At mapapag-aralan natin dito, paano tinali ng Diyos ang sarili niya kay Abraham sa pamamagitan ng covenant na ito. Paano ni-ratify, pinagtibay ng Diyos? Sa Genesis chapter 15, verse 6, ito po kasi. Abraham believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. So, ibig sabihin mga kapatid, pinagkaloob na Diyos sa kanya righteousness purely by faith. Tama mga kapatid? Ibig sabihin nun, salvation by faith. Yan ang pangako. Yan ang covenant of promise. Pagdating natin doon, sumagot si Abraham. Sabi ni Abraham, paano ko malalaman na gagawin mo itong pinangako mo to? How do I know you're going to keep them? How do I know you're going to give me that promise? How do I know that? Sa Genesis chapter 15 verse 8, ito nakasaad. Sumagot si Abraham, Lord God, how do I know that I'll possess this thing? Nagtanong siya sa Panginoon. Kita nyo, ito ang kanyang reaksyon. Pagtatanong, paano ko malalaman na talaga tutupadin mo ang pangako ko? So God says, here, sa verse 9, here's what you do. Here's what you're going to do. Bring me a 3-year-old heifer. Ibig sabihin nun yung baka. 3-year-old female goat. 3-year-old ram. Turtle, dove, and pigeon. Puro 3-year-old. Except doon sa turtle at saka sa pigeon. Kasi may significance yung 3-year-old eh. Tandaan nyo yun? The years kung ilang taon nag-minister si Jesus. So may significance na agad. Nakita nyo? 3-year-old heifer, 3-year-old female goat, 3-year-old ram, turtle, and dove, and pigeon. He brought this to him. Cut them in two and laid opposite the others. Hinati niya yung mga hayop na yun. Hindi ako nagmumura. Para hinati niya yung mga animal na yun. Hinati niya yung hayop na yun. Hinati. Hindi ako nagmumura. Tapos, bakit? Bakit pinaghati sa dalawa? Because, yun ang paraan kung paano ka nagra-ratify ng covenant nung araw. Kasi nung mga panahon ng araw, mga lumang panahon, hindi namin panahon ni na Pastor Delio. Medyo luma pa sa panahon namin ni Pastor Antonio. Nung mga lumang panahon, pag nagpe-pledge ang tao, gumagawa ng covenant with somebody, ito ay pinatitibay nila sa pamamagitan ng dugo. You will get an animal with value, you cut them in half, and you put the half on one side and another half on the other side. At kung sino man yung gumagawa ng pangako, kung sino man yung may aksyon dun sa pangako, kung silang dalawa ay parehas may aksyon, kung dalawang tao, ay gagawin mo to, pero gagawin mo dito, sabay silang maglalakad. Sabay silang lalakad doon sa pagitan ng dalawang putol na hayop na yun. Hindi ako nagmumura ha. Ibig sabihin nito, pinapagtibay yung pangako sa pamamagitan ng dugo. Buhay ang kapalit. Yun yung pagpapatibay noon. Buhay ang kapalit. Hindi lamang tayo ngayon nagpipirma. Hindi ka lang basta pipirma. Tapos pag tatanggi kong pirma ko, hindi ganun mga kapatid. Buhay ang kapalit. So, the affirmation of that covenant has been fixed. Ganun mga kapatid. Pagka nakalampas na yung dalawa, naglakad na sa pagitan ng dalawang patay na hayop, ay sila ay pinagtibay na. Dugo ika ang kapalit yan. Ibig sabihin dyan, kung hindi ko matutupad to, dugo ang ibabalik ko dito. Kung hindi ko magagawa ang pangako ko, buhay ang ibibigay ko. Ganun yun eh, buhay kasi yung kapalit nun eh. Pinagtibay mo yung pangako mo sa pamamagitan ng buhay, ng dugo. Kaya kung hindi mo magagawa ang pangako mo, buhay at dugo din ang ibabalik mo. So ganun po mga kapatid. Matindi ba ang paggawa ng covenant nung araw? Gusto mo pumasok sa covenant? Buhay at dugo, ang kapalit ha? Buhay at dugo. So there is the swearing of the blood. Yun yung idea. Pinapangako ko ang dugo ko. Pinapangako ko ang buhay ko. Kung hindi ko magagawa ito, buhay ang kapalit nito. Kunin mo ako. Kung hindi ko magagawa ito, dugo ang ibabayad ko. Papatuloyin ko ang dugo ko. Yun yung ibig sabihin po ng covenant. Kaya yung death of this animal is indication na serious ka na pumasok sa commitment na ito. Serious. So, hindi lamang pagpirma. So, they cut it in half and laid it out. Nung naibaba na nga, yung dalawang hayop, ay yung mga putol na hayop, ay kailangan pang bugawin ni Abraham yung mga
uwak at mga lawin para kainin yung putol na hayop. Kaya sa verse 12, Genesis chapter 15 verse 12. When the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham. Ayun. Pinatulog ng Diyos si Abraham. Inanesthesia, tranquilizer ni Lord si Abraham. Pinatulog. Bakit niya ginawa yun? Kasi ayaw niya si Abraham dumaan doon sa kanyang pinrepair na covenant ceremony. Bakit kaya ayaw? Kasi itong covenant na ito ay hindi pangako ng Diyos at kay Abraham at hindi pangako ni Abraham sa Lord. Ito ay pangako lamang ng Diyos sa kanyang sarili at ang tatanggap lamang ng benepisyo ng pangakong ito ay si Abraham. Kaya pinatulog ng Diyos si Abraham. Kaya nung oras na yon, makikita natin mamaya mga kapatid, na itong pangakong ito is unilateral. Anong ibig sabihin ng unilateral? One way lang. Wala kang kailangang ipangako sa akin. Ang pangako ito ay para sa'yo lang. One way lang. Kaya nga unilateral lang at hindi ito mababawi. And therefore, hindi ito nakadepend sa iyo, kundi nakadepend sa akin Diyos na nangangako sa iyo. Sa pagtupad ng pangakong ito, hindi nakapangako kay Abraham. Hindi nakadepend kay Abraham. Kaya pinatulog siya. Kasi ayaw ng Diyos na si Abraham ay magkaroon pa ng pangako na ako'y nanunumpa. Ayaw niya na si Abraham ay baka makasingit at baka pangako-ngako pa at baka makasumpa-sumpa pa. Pasumpa-sumpa ka pa. Baka makasingit pa si Abraham Magulo pa. Kaya pinatulog na niya, tumulog ka na lang. Kaya yun ang ginawa niya. Ayaw niya na yung magandang gagawin ng Diyos, magulo pa. Pasong-pasong pa, tulad ng yung panahon ni Moses. Panahon ni Moses, may pangako ang Diyos, may pasong-pasong pa ang mga tao. Gagawin namin, Lord, ang lahat ng sinabi mo, tutapadin namin. Nagsumpa-sumpa pa yung mga tao. Alam niya yata ni Pastor Del yung kantang yun, hindi alam ni Pastor Anthony Mabait si Pastor Anthony, Pastor Del, Vargas yan Alam mo yung pa, kantang yun na Pastor Del, pasumpa-sumpa ka pa. Na ako ang mahal mo, wag na. Hindi alam ng mga kabataan yun. Wag na. Kaya yung pasumpa-sumpa. Kaya tayo mga kapatid, meron din sa atin ditong pasumpa-sumpa. Alam niyo, ginagawa natin to. Lord, pagalingin mo lang ako. Naku, Lord. Ako'y talagang hindi napupunta sa mga bahay na yan. Ako talaga, Lord, ay mag-church na. Pagalingin mo lang ako, Lord. Pasumpa-sumpa ka pa. Hindi naman nire-request sa'yo ng Diyos ang pasumpa-sumpa mo. Ang Panginoon nga, nananako ng pagpapagaling mo. Pinagaling ka na nga ng Panginoon. Sasabihin mo pa, Lord, pagalingin mo lang ako. Nangangako na ako. Di, mga ginagawa ng pagpapinitensya, hindi pasumpa-sumpa yun. Hindi magpapapako sa oras, Lord, magpapakabait na ako. Ikaw hindi kakain ng karne, Lord, para ibigay mo lamang ang gusto ko. Ano, pasumpa-sumpa ka pa. Hindi ka part ng covenant na ikaw ay gagawin. You are part of the covenant na ikaw tatanggap na lamang ng pangako ng Lord. Kaya tigilan mo na yung pasumpa-sumpa na yan. Kaya ba didinggin ni Lord ang prayer mo dahil nanumpa ka? Hindi. Amen mga kapatid. Kaya po yung same covenant na ginawa ng Diyos kay Abraham, na hindi nag-pass si Abraham at ang Diyos lamang ang nag-pass dun sa dugo, ganun din yung same covenant na nandun tayo ngayon. Nung si Kristo ay nasa krus, Jesus passed on the blood. Hindi tayo kahit kailanman nag-donate ng dugo natin doon at dumaan doon sa pagpuputol na yun, sa pag-covenant na yun, upang tayo ay magsabing kabahagi. No. Kagaya ni Abraham tayo mga kapatid, we are recipient of God's promise. The same way kung paano tumanggap si Abraham ng pangako. Wala siyang participation, hindi siya pinadaan doon sa putol, doon sa dugo, doon sa covenant, sa pangako ng Diyos. Ganon din tayo. And noong dumaan, basahin natin sa Genesis chapter 15 verse 17. It came about when the sun had set very dark. Very dark. In this stress time, very dark.
Tandaan niyo ba nung pinako si Kristo sa krus? Nagdilim? Very dark. Kita niyo similarity, ano? Very dark. There appeared a smoking oven and a flaming torch which passed between these pieces. Sino yun? Sino yung flaming torch at saka yung smoking oven? Sino yun? God! God Himself passed doon sa covenant. And on that day, the Lord made a covenant with Abraham. To your descendant, I will give the land. Amen. So God bound Himself. Tinali ng Panginoon ng Kanya doon sa Kanyang pangako. And once God was bound to that covenant, unilateral hindi bilateral, the covenant was ratified. Pinagtibay na, napasinayaan na, pinirmahan na ng Diyos ng dugo. In the same way, nung si Kristo ay nasa krus, pumirma si Kristo sa pamamagitan ng dugo sa mga pangakong sinabi sa iyo. Amen, mga kapatid. So, naging effect immediately. Kasi nakikita natin that in that same chapter, that righteousness was imputed to Abraham because he believed. Immediate. So salvation for Abraham was by faith, and God immediately ratified the covenant. Katulad din ng lahat ng lumalakad by faith. Galatians chapter 3 verse 7, balikan lang natin. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Anak ka ni Abraham. So ang anak ni Abraham ay hindi lamang yung mga Jew na nagkiklaim sila, pero hindi naman sila nananampalataya. Abila kami ang mga tunay ni anak ni Abraham na tagapagmana ng pangako para kay Abraham. Hindi sila, kasi hindi sila naniniwala, hindi sila nananampalataya. Kaya nga sabi ni John chapter 8 verse 39, sabi doon sa Gospel of John, our father is Abraham. Sabi ng mga Hudyo, they declared. Sabi ni Jesus, no, hindi kayo yung mga anak ni Abraham. For if you were really the children of Abraham, anong gagawin mo? If you are really the children of Abraham, you would follow his example. At ano ba ang ginawa ni Abraham? His example is by faith. Nanampalataya lang siya. Gayahin mo example ni Abraham. When God spoke to him, he believed. At sinasabi ng Panginoon, God made him righteous by faith. Nung sinabi ni Jesus, that by wounds you are healed. I became poor so that you might become rich. I was crucified for your sake. I gave my life for you to have life. Do you believe, mga kapatid? Amen. Then you are the children of Abraham. Kayo ang mga anak ni Abraham. Amen, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, yung New Covenant kung saan naroon tayo, unilateral din. Ibig sabihin, wala din tayong contribution, wala din tayong gagawin. One way, unilateral, from God to man. Ang aksyon from God to man. Kaya nga ang sabi ni Lord, I will. I will. I will. Hindi yung you should. I will, but you need to do. You do, you do, you do. Wala ganoon. I will. I will. I will. Yun ang unilateral. Kaya nga, pag tinignan natin ang New Covenant, ano ba ang New Covenant? Hebrew chapter 8, verse 10. For this is the covenant, this is the New Covenant, that I will make the house of Israel after those days. Declares the Lord, I will put my laws into their minds. I will write them on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. Eh yung Abrahamic covenant, balikan natin, parehas na parehas din. Basahin natin, Genesis 17 verse 3. Abraham fell face down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be. Hindi naman sinasabing you will, yung gagawa. No, ako pa rin ang gagawa para sa iyo. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abraham. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you. Kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant. Ibig sabihin ng everlasting, eternal covenant. Meaning, spiritual covenant. Kasi yun lang ang eternal, spiritual. Walang covenant na physical. Kasi namamatay ang body.
eternal covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants. And after you, the whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendant after you. And I will be their God. Sinong gagawa? Ang Diyos. Walang ginawa si Abraham. In the same way, a new covenant, wala tayong ginagawa. Puro Diyos ang gumagawa. Kaya sa Genesis chapter 22, verse 18, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. They shall only receive the blessing. In contrary to the Mosaic covenant, ano yung Mosaic? Yung covenant kay Moses, yung law, bilateral. Ibig sabihin ng bilateral, may gagawin ng Diyos, may gagawin din ng tao. Temporary ito. Hindi ito unconditional, ito conditional. Gagawin ko ito kung gagawin mo din ito. I will bless you if you obey all the commandments of the law. I will bless you if you obey and do everything, the whole commandments of the law. Magagawa ba nila? Hindi. Kaya, curse. So the covenant given to Abraham is everlasting covenant. Ano conclusion ng covenant na yun? This will bring blessing to the seed, blessing through the seed to all the nations of the world. Yun ang conclusion doon. Kaya po mga kapatid, makikita din natin, balikan din natin yung Galatians chapter 3, verse 8 to 9. Tinuro ni Pastor, the scripture foreseeing, nakita ng scripture, that God would justify the Gentiles by faith, preach the gospel before hand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you, so that those who are of faith are blessed with Abraham and believers. In short, mga kapatid, yung Abrahamic covenant is foretelling naman, sinasabi naman sa atin ngayon, about the new covenant. The Abrahamic covenant says, I will. The new covenant says, I will. Yun ang sinasabi ng new covenant. The new covenant is from God, unilaterally. Also, the new covenant is from God. It is eternal. Bakit sabing eternal? Hindi naman ito nagbabago eh. Panghabang panahon. Hindi ito mariribo kasi ito ay everlasting. At ito ay dependent on God's grace. Never na ito ay depende sa performance ni Abraham. And thirdly, it is gracious, therefore undeserved. Ganito mga kapatid yun. I will give you an illustration on everyday item, kagaya ni Pablo. Pag may nakita kang magandang bulaklak, napansin mo, siyempre maganda. Di ba? Hindi magandang bulaklak na asawa. Literal na bulaklak. Pag may nakita magandang bulaklak, lalo ng mga babae, ano ang kukunin mo? Yung pangit na bulaklak o magandang bulaklak? Pipitisan mo yung magandang bulaklak na yun. Ganda naman ang bulaklak nito. Ilalagay mo ngayon sa vase. Pero sabi mo sa isip mo, pero pag nalanta ka, wala na, tatapon na kita. Ang tawag doon? Conditional. Pinili mo dahil kapansin-pansin, pinili mo dahil maganda, pinili mo dahil karapat-dapat. Yun yung hindi grace. Yun yung conditional. Yun yung because of the performance ng bulaklak na yun. Pero kapag nalanta na ang bulaklak na ito, wala na, baliwala na. Pero ano ang grace ganito mga kapatid? Ikaw ay putik. Ang putik ay putik. Hindi maganda, pero anong ginawa nung master potter? Kinuha niya ang putik. Hinulma niya ang putik. At ginawa niyang magandang base. Sino gumawa? Yung putik o yung potter? What? May performance yung putik? Wala. Ngayon yung putik nilagay niya, naging magandang pot na, magandang base na. Saan ngayon inilagay ang bulaklak? Doon, sa base. At kapag nalanta ang bulaklak, itatapon ba yung base? Hindi. Anong itatapon lang? Yung bulaklak. Pero yung base, mananatiling na andoon. Because yung master potter, pinili niya yung putik na yun, binago niya yung putik na yun, ginawa niyang magandang base. Kasama niya habang panahon. Ganon tayo, kakapatid. Nakita niyo ang difference between this covenant. Yun ang covenant kay Abraham, yun din ang covenant sa atin. Tayo ay putik at ginawang base. Kay Moses, ito ay bulaklak at mananatili bulaklak, mananatili ka lamang hanggat ikaw ay magandang bulaklak. Amen po mga kapatid. Saan nyo mas gusto? Maging bulaklak o maging putik? Putik.
Kaya ngayon ikaw ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat ikaw ay putik, mukhang putik, ikaw ay sinardo, pero ngayon ikaw ay ginawang maganda ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang mga bulaklak lamang ay para sa aming mga kalalakihan na pinipitas. At kahit malantang mga bulaklak na ito, hindi namin tinatapon. Dahil baka kami ang itapon ng mga bulaklak na ito. Makababasa. Amen. Saan tayo? So, yung Abrahamic and New Covenant, walang promise ng condemnation. Ba't ka ikaw condemn? Puti ka. Gaganunin ka ba? Eh, puti ka nga eh. Nung kinuha ka eh. Pero base ka na ngayon. Base ka na. Paano ka makukondemn? Walang promise of punishment. Pero ang Mosaic Covenant, ano ang promise nito? Curse. Condemnation. Number 3. Verse 17 na tayo. Malapit na tayo mga kapatid. Amen. The law or the Mosaic Covenant did not change the promise but only as temporary insertion. Galatians 3 verse 17. What I am saying is this. The law which came 430 years later. Sipin nyo yun, 430 years later pa after the Abrahamic Covenant does not invalidate a covenant previously ratified by God so as to nullify the promise. A promise cannot be superseded. Hindi pwedeng mapalitan ang pangako, lalo na kapag ito ay na-ratified na. Ano ang ginagawa sa pangako? Ito ay pinufulfill, ito ay tinutupad, hindi ito binabawi. And the law could not change the promise. Kung ang law naman ay hindi makapagpapabago sa pangako, ay bakit itong law na ito ay ibinigay pa? Tama? Tama ba ang tanong natin? Ay wala naman pala magagawa. Ay bakit ibinigay pa ang law na ito? Alam natin mga kapatid, na yung law na ito ay hindi nag-supersede. Hindi ito pumalit. Ito ay inad. Ito ay in-insert lamang. Bakit? Tingnan natin kasi meron kasi tatlong law. Tatlong klase ng law na binigay ang Diyos sa mga Israelita na andyan ang una, civil law, nandiyan ang ceremonial law o sacrificial law, at number 3, nandiyan ang moral law or yung 10 Commandments. Yung civil law, yung nagse-separate sa mga Israelita from the rest of the world, na para sabihin, sila ay mga chosen nation to protect them and to make them visible as a race. Tulad ng halimbawa, huwag kang makikikampo sa mga hindi Hudyo. O pagka ikaw ay marumi, nakahawak ka ng maruming tao na may regla, ikaw ay dapat i-exclude mo sarili mo. It means to protect them, to make them a nation, special, chosen people of God, para ipakita. Pangalawa, yung ceremonial law, o yung sacrificial law, yung pag-aalay nila ng dugo, yung pagpunta nila sa templo, yung kanilang mga bibigay ng mga pagpili ng mga tupa, lahat ng ceremonial law na yan ay it introduced the Jew, pinakikilala sa Jew kung paano ang gagawin ng Messiah. Ipinapakita sa Jew kung ano ang literal na example na mangyayari pagdating ng Messiah. Yun yung example, yun yung purpose ng ceremonial law. Yung moral law o yung 10 Commandments, ano naman ang purpose na ito? Ipinapakita naman ito kung gaano kasimple ang sin. Ang purpose ng law na ito, ipakita kung gaano ikaw kamakasalanan. Ipinapakita yung inability of man na maabot yung standard ng Diyos. Ipinapakita yung depravity of man o yung hopelessness ng man. So that, pag nakita nila yung kanilang depravity, yung kanilang hopelessness, they will not be proud, but rather look upon their salvation. To look forward for the coming salvation upang tumanaw kay Kristo at tanawin na ang kaligtasan lang nila ay si Kristo. The only hope of glory is Jesus Christ. Yun ang purpose noon. Kaya nga, puntahan natin yung ituturo pa naman ito next week, pero tingnan natin, kailangan kong ma-mention lang, kasi Galatians chapter 3, verse 19. Well then, why were the law given? Sinagot ni Pablo, they were added upon the promise after the promise was given, to show men how guilty they are of breaking God's law. But this system of law was to last only until, di ba? Temporary, until may tapos, may hangganan, until the coming of Christ, the child to whom
God's promise were given until the fulfillment of the promise. Parang ganun. Until the time effective before the seed. Pag dumating na yung seed na pinangako, tapos na. Ganun lang kasimple yan, oh. Ibibigay ko lang to until pag yung pangako dumating na. Yung seed. Wala na ito. Until, bakit? Kasi yung seed, yung fulfillment ng lahat na ito, fulfillment ng ceremonial law. At yung hope na hinihintay nyo, andyan na. Ba't ka pa mananatili doon sa hope? Samantalang na andyan na, yung solusyon, yung hope na hinihintay mo. Ba't ka pa mananatili sa sacrificial law or sa ceremonial law, samantalang yung ginagawa mong yan, rasyado, narito na ang reality. Yun eh. Kaya nga, isiningit lamang. So, sabi naman, kaya naman hindi kasi masunod yung law of Moses 613 law, pagkadami-dami naman, bawasan mo yan, para naman magawa namin. Sige, bawasan natin, isa na lang. Isa na lang, yung number 1 na lang. Ano yung number 1? Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sige, yan lang ang paggawa ko sa iyo. Hindi pa rin papasa ang tao. Amen, mga kapatid. Kita natin yung rich young ruler. I have obeyed all the law. Lapit siya kay Jesus. Ay, dapat sasabihin ni Jesus, very good. Ay, hindi. Sabi ni Lord, only one thing is lacking. Sell everything. Then come and follow me. Ay, hindi niya kaya eh. Bakit? Mas mahal na yung kanyang everything yung kanyang yaman kaysa sa Diyos. Tayo minsan, ang yabang-yabang natin eh. Mahal kita, Lord. Ay, bibigay ko sa iyo lahat. Pagkatapos sabi ni Lord magbasa ka ng Bible. Di, nanonood pa ako ng TV. Mamaya na. Di ba? Ay, yabang natin eh. Kaya nga, salamat na lamang, Lord. Kahit yung commandment number 1, hindi ko magawa. Salamat na lang po, Panginoon. Ikaw ang gumawa nito para sa akin. Amen, mga kapatid. Kaya tayo katanggap sa Panginoon dahil yung commandment na hindi natin gawa. Kaya nga sabi ni Jesus, alam niyo yung Abraham covenant na fulfilled kay Jesus. Yung Davidic covenant, your descendant will sit on the throne forever. Sino yung descendant ni David na magsisit on the throne forever? Si Jesus. Na-fulfill din kay Jesus. Yung covenant sa atin, that I will be your God and you will be my people, that your salvation comes by faith, at ako kaligtasan mo sa new covenant. Si Jesus din na nag-fulfill nun eh. Ang Mosaic covenant, alam nyo, sabi ni Jesus, I did not come to abolish the law, but I have come to fulfill it. Even yung Mosaic covenant si Jesus ang nag-fulfill Kaya Jesus is the fulfillment of all the covenant. Amen po mga kapatid. Thank you, Lord. Kaya ang purpose ng law for the Jew is for the Jew to look toward the promise. Promise pa rin. Para itong mga Hudyong ito tumanaw doon sa pangako. Hindi upang tingnan yung mga seremonya ito upang maging kaligtasan, kundi tanawin, hanapin, mula dito sa mga utang ito, hanapin at kilalanin yung pangako at tanggapin yung pangako. Yun ang purpose of the law, to look toward the promise, that salvation by faith, at hindi baguhin ang pangako. Nung napanood dun sa amin sa sa Australia, alam niyo sa Australia, sa luwang ng lupa, pag nag-alaga sila ng kabayo, ng tupa, walang bakod. Pag gusto nilang ilipat yung kanilang herd of tupa, lipa-rin lang namin yung helicopter namin Tapos, iingayan lang namin yung helicopter namin, magtatakbuhan na yung mga kabayong ito doon sa bagong pastulan. Pero minsan kasi may daan lang dapat sila na daanan. Ito ang way na sila ay safe. Kaso matigas ang ulo minsan ng mga tupa at saka ng mga kabayo. Naghahanap ng ibang daan. So ang ginagawa nitong mga farmers namin, nilalagyan ng munting wire na may kuryente. Yung mga pangit na hindi dapat doon dumaan. Dapat doon sa mga pat na yun. So pag lumipat niya yung helicopter, nagulungan yung mga hayop na pag nakuryente sila, doon hanggang sa sumunod sila doon. Alam naman nila kasi daan Curious lang talaga, naghahanap lang ng ibang daan. O kaya minsan nagpapanik. Di alam na nila na delikado yun. Kasi may mga troop leader din yan, mga yan. May sinusunod din yan. Sa grupo may leader yan. Pag yung leader na yan, alam na nila hindi daan yun, hindi nadadaan doon. Yung mga tropa niya, doon susunod sa kanya. So, hindi binago ng mga farmer yung ruta. Nilagay lang nila yung mga na yun, yung mga post
at yung maliliit na wire na yun, na may kuryente, not to change the topography, not to change the truth, not to change the right way. Hindi para baguhin yung topography, hindi para baguhin at ibahin ang daan, hindi. Yung purpose nun is to guide this, that yun ang daan, doon ka dumaan. At pagdating ng araw, inaalis din nila yun. Kasi basa yung kuryente na mahal. So inaalis din nila, temporary lang yun. Kapag ka marunong na, alam na, nung leader, yung tamang daan, inaalis na yun. Gets yung mga kapatid? Ang everyday illustration, yung mga Israelita, yung wire fence na yun lang temporary lang yun. Para matutunan nila ng tamang kaligtasan na yan. Kaya pag alam mo na, wala na yan. Tayo mga kapatid, wala tayo niyan. Pinakita sa agad sa atin ang tamang daan si Kristo agad. Bakit kayo hahanapin mo itong daan ito? Amin mo, palapakan natin ang Panginoon. Ba't ipipilit mo ngayon itong bakod na ito na kailangan mo? Hindi. Alam mo na ang daan hindi ka naman pupunta talaga doon Ito lang kasi mga Israelita ito talaga yung nangyari dahil dito na sila nag-rely Doon sa mga temporarity na doon na sila nag-rely. Nakalimutan nila ang purpose nun is makilala mo ang tunay na daan. Makita mo ang tamang daan, daan ng kaligtasan kay Kristo, pananampalataya kay Kristo. Amen mga kapatid. At kapag alam mo na, kailangan mo pa ba yan? Hindi mo kailangan yan. Anong gagawin niya sa'yo? Sasaktan ka lang yan. Sasaktan ka lang yan, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, in summary, o kita niyo bilis ko? Ginawa ko summary yung last verse kasi totoo lang yun ang summary nun Sabi doon, our inheritance is not through the law, but by the promise. Our inheritance is not through the law, but by the promise. Galatians chapter 3, verse 18. For if the inheritance is based on law, it is no longer based on promise. Diga? Ay kung ito dahil sa mga ginawa mo, hindi na ito pangako ng Diyos. But God has granted it to Abraham by means of a promise. Ay, to Abraham naman pala paano tayo mga kapatid? Galatians 3:29. And now that we are in Christ, we are in Christ. We are that true. Sino tunay na descendant ni Abraham? True descendants of Abraham. Taas na kamay na true descendants of Abraham. Yan Habang balbas nyo mga descendants ni Abraham, and all God's promises belongs to me. Amen mga kapatid. God's promises is fulfilled. God's promise to Abraham is fulfilled in Christ. God's promise to David is fulfilled in Christ. The new covenant is fulfilled in Christ. In His death, in His resurrection, we are united with Him. It is settled. Tapos na. It was ratified. Pinasinayaan na. Pinagtibay na ng dugo ni Jesus. Kailan pinirmahan ni Jesus ang kanyang mga pangako? Noong siya ay nasa krus, mga kapatid. He confirmed it. At wala na makaka-interrupt dito, wala na makapagbabago dito. Yung Abrahamic covenant ay na-supersede ng New Covenant. Bakit na-supersede? Kasi na-fulfill ng New Covenant. Tapos na yung Abrahamic kasi naandun ang katuparan sa New Covenant. The New Covenant supersedes the Abrahamic because the New Covenant fulfills, nasaan na yun? Fulfilled in Christ. The New Covenant fulfilled in Christ. Anong role natin dito mga kapatid? Just like Abraham, tulog ka lang. Kanang pangako nga ako, rest ka lang. Ano lang gagawin mo? Believe. Receive. Put our faith in the promise. We are made righteous by faith. Alam mo mga kapatid, that our salvation is so important na ginawa niya ang kaligtasan natin is through the promise. So, sa palagay niyo mga kapatid, kung ang salvation na napakahalaga ay binigay niya sa pamamagitan ng pangako, what will prevent Him from giving us everything through a promise also? Mga kapatid, kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20, for no many, gano'n makadami, as are the promises of God, in Christ, they are all yes. So through Him, we say amen to the glory of God. Mga kapatid, has God given you a promise? May pangako ka
sa Diyos ngayon, mga kapatid? May pangako ka ng kagalingan, mga kapatid. Nakasulat yun eh. Kaya nga sabi, hindi naman lahat ng nasa Bible, pastore, pwede ko i-claim na pangako para sa akin. Sino may sabi sa'yo? Pangako din ito ng Diyos eh. Sinulat niya. For no matter how many promises God has made, they are all yes to us in Christ. That is a promise. Ay, paano ko naman malaman, Lord, na gagawin mo sa akin yan? Alam mo, gagawin ka. Bakit? Pipirmahan ko. Actually, pinirmahan ko na yan. 2,000 years ago, I shed my blood. Sign with the blood. This promise I now give you, I sign it with the blood. Dalhin mo na sa amang korte ito. Dalhin mo sa pinakamataas na korte ito. Dalhin mo na sa kaharian ng Diyos ito. Ibigay mo to sa langit para kunin mo at tanggapin ang pangako. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, yes, we are grace. Pure salvation. Minsan, mixture. Bakit? Pagdating sa blessing, mixture. Yes, sa salvation, pure grace. Pero pagdating sa blessing, mixture. Ano ibig ko sabihin dito? I preach like this. Yes, we are no longer under the law. Pero ginagamit ko yung Proverbs, chapter 21, verse 5. Ano sabi ng Proverbs 21, verse 5? The plans of the diligent leads to profit, but as surely as haste leads to poverty. Balikan natin ang translation. Plan carefully, and you will have plenty. If you act too quickly, you will never have enough. Tika muna. Yes, bless ka. Yes, pinagpala ka. Pero kailangan mo palang maging diligent. Yes, pinagpala ka. Pero kailangan mo palang maging hard worker. Yes, pinagpala ka. Pero kailangan mo palang mag-plan na napakarami. Ano ba talaga, kuya? Ako ay blessed? O ako'y dapat ay diligent? Ano ba talaga diligent? O blessing? O promise of God? Ano ba talaga? Promise plus hard work? O promise of God? Magkaintindihan nga tayo, mga kapatid. Kasi ganyan tayo lagi, pero hindi ko sinasabing masama maging diligent. Aba, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabing masama ang magplano. Hindi ko sinasabi yun, maganda yan. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng hardworking heart. Hindi ko sinasabing maganda yan. Dahil maganda yan, mga kapatid, dahil maganda yan. Kung ito'y pinangako ng Diyos at sapat na ang pangako ng Diyos, hindi ba, kung kailangan mo talaga yan, hindi ba ipapangako din ng Diyos yung pagiging diligent mo? Hindi ba siya din na magbibigay sa iyo ng power para ma-perform ang mga bagay nito? Hindi ba siya magbibigay sa iyo ng katalinuhan din para magkaroon ka ng planning and wisdom na mag-plan, mga kapatid? Kaya hindi mo pwede sabihin, alay, ako na may pinagpala ng Lord dahil yes, ako pinagpala, pero ako na may masipag din. Hindi ka, mga kapatid. Ikaw ay talagang nasa state ng blessing. Pastor, tinuro natin. We are now in this state, we are blessed. At ano ang kailangan mo para ma-experience mo ang blessing na yun? God will also supply this thing to you. Amen, mga kapatid. Personal experience, mga kapatid. Sabi ko, Lord, bago ko mag-invest, I must be diligent. Kasi nasa Proverbs ako eh. Proverbs 21:5 eh. Hindi ko pa hawak yung buong kapangako ng Diyos dati. Kasi nga ako ay pure grace in salvation. Pagdating sa blessing, ako mixture. Ay, ako dapat ay diligent din. I study all my investment plan. Ni-review ko lahat. At the end, hindi pa naman at the end. In the meantime, hindi maganda. So, nagre-review. Akala ko ba ako blessed? Bakit? Ginawa ko naman lahat. Ako'y naging diligent. Nagiging mixture pala ako. Parang, I'm more focused on my being diligent for the success of my investment rather than looking upon the promise of God. Be confident, be assured, be at rest with the promise of God. Kahit ano man pagdaanan mo, totoo pa rin ang pangako ng Diyos. Ano man pagsapitan mo, sabi mo, Lord, by your words I am healed, but I am now feeling not healed. Kahit ano man daanan mo, look upon the promise that by His wounds you are healed. Kahit ano man pagdaanan mo, Lord, sabi mo, by your poverty I become rich. Bakit ngayon, doon pa rin, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon ko.
Kahit anong pagdabaanan mo, kapatid, a promise is a promise. Rather than, kailangan pang maging diligent, kailangan pang mag-ito. Kulang siguro paging diligent. Kulang siguro yung hard work ko. Alam nyo, pagkatapos ko mag-resign sa Caltex, sabi ko, I need to work. But I don't want to go to company anymore. Gusto kong magsanong sarili ko. Nag-aral ako, nag-masteral ako. Master in Management Technology, Lasal. Hindi naman sa yabang gold. Ang tawag dito na? With distinction. I'm gold something. Gold plated ako. Yabang. Tapos after that, gusto kong real estate. Hindi na pwede ngayon yung kukuha ka nila ng license. Nag-aaral ako ng real estate. Nag-aaral ako ng real estate. 2 taon ako nag-aaral sa real estate. Nag-exam ako. Pumasa ako sa lisensya. Broker, si James, broker. Nakasunod doon sila, real estate broker. Unang transaksyon ko. Nagkaroon akong transaksyon. Hanggang ngayon may kaso. Nagsubok akong tumawag ng mga ahente. Nagdawanap ako maraming ahente. Nagbuo kami ng group. Pumasok kami sa maraming mga projects. Nagpapaseminar ako, etc. Kahit sa wala. Walang kliyente, kahit ano. Tinatawag ako ni Mrs. James, tinan mo itong mga na ito pag-aralan mo. Ayaw ko na. Because I know na kahit anong pagpupursige ko, because I am looking upon this, yung parang yung blessing ko, it will depend only on me. Nawala ngayon yung pangako eh. Parang I am more focused on what I can do rather than believing on the promise of what God has promised to me. Hindi ko sinasabi, kapatid, na I'm a failure. No. Sinasabi ko nga sa inyo, I'm still looking toward the promise. Sinasabi ko lang, my failure because I trust on my own power to achieve the blessing of God. Sabi ko, I will now only be a pure pastor. Hindi na ako lalapit sa mga tao, 2 agenda. Una, spiritual, pangalawa, lupa. Hindi na. Hindi na ako lalapit sa tao para magbenta ng alay o magnegosyo kung ano. Ako lalapit sa inyo because I will preach Christ. Amen. At alam ko, because that is the promise of God. I can always look upon a bright future for us. Natatakot ka dahil tatanda ka. Lord, paano na pagka si Mrs. ko hindi na nakapag-clinic? Si Pastor James naman ay umiiyak nga ang kalabaw sa lab-opening sa church. Paano na kami, Lord? Tumingin ka sa pangako ng Diyos. Rather than look, maghanap ka ng maraming investment, maghanap ka ng, hindi sinasabi kong masama yun, hindi. At sinasabi ko, kapag ipagkakalob sa'yo ng Diyos, dadating yan sa'yo. Ibibigay yan sa'yo ng Diyos. Hindi mo palakpakan natin ang Panginoon. Ito, mga kapatid, hindi mo kailangang hanapin yung mga bagay na yan. Ang hanapin mo ay ang pangako ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Ang hanapin mo ay ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa iyo, ibinigay ng lahat. No matter how many promises God has made, they are yes to us in Christ. Amen? Because we have the promise, not the law. We have the promise, not the law. Take away, mga kapatid. We have the divine, eternal promise of God that we are righteous. Sabihin nyo, I am righteous. We are blessed. I am blessed. And saved by faith alone. In Christ alone, not by works. Amen po, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Salamat po, Lord, sa napakadaming pangako mo po, Panginoon, na amin pong narinig ngayon. But one thing is sure, Lord God, that you are a faithful God. At hindi kami madidisappoint. For those who trust in you, Lord God, they will never be put to shame. Sabi ng salita mo, lahat na nagtitiwala sa iyo, hindi kayo naman mapapahiya. Hindi kami mapapahiya po, Panginoon, because we trusted in you. Hindi kami mapapahiya, Panginoon, sapagkat nagtiwala kami sa iyo. Hindi kami mapapahiya sapagkat sa iyo namin inilagak ang aming insurance. Sa
Sa'yo namin inasa ang aming future. Sa'yo namin inasa ang solusyon sa aming mga problema. Salamat po, Panginoon. Dahil sa'yo din namin po, Panginoon, sa pangako mo ng kaligtasan, kami ay ligtas. Kaya ikaw, kapatid na nanonood, kung hindi mo pa kilala, hindi mo pa alam ang pangako ng Panginoon, na ang kaligtasan ay nagmumula kay Jesus, tanggapin mo ito sa pamamagitan ng isang pagtanggap ng panalangin. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan Ako po ay makasalanan at mapapahamak nang wala ka. kung wala ka. Hindi sa aking kakayanan, Hindi sa aking kakayanan, hindi sa aking lakas, sa aking lakas, hindi sa aking pagiging mabait, sa aking maging o pagiging mabuti, o maging o even sa aking mga sakripisyo, sa aking mga sakit, sa aking mga panata, sa aking mga panata. ako ay maliligtas, kundi Kung hindi sa iyong sa iyo tinapos na gawa. na gawa. Nung napako ka sa krus, Napapasok nung ibinigay mo yung buhay, mo yung buhay, namatay, namatay, kasama ding namatay, kasama rin namatay, ang dating makasalanang ang ako. dating makasalanan. At nung nabuhay ka sa krus, Nabuhay ka sa nabuhay din nabuhay din ang bagong ang matuwid tuwid na espiritu na espiritu na galit sa iyo. aling sa iyo. Salamat po Salamat po sapagkat ang iyong kamatay sa krus pagkat ang iyong matay ay sapat ng kabayaran ay sapat ng kabayaran sa aking lahat ng sa kasalanan. aking lahat ng kasalanan. Salamat po Salamat sapagkat ang iyong dugo sapagkat ang iyong dugo na naglinis sa na akin naglinis sa ang akin, patuloy na maglilinis sa akin patuloy na maglilinis at magseselyo at magsesel sa mga pangakong ito. mga pangakong ito. Salamat po Salamat na ang aking pangalan na ang aking pangalan ay nakasulat ay nakasulat sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. At tatanggap Tatanggap at tumatanggap at tumatanggap at nabubuhay na rin at nabubuhay na rin sa buhay sa buhay na walang hanggan. walang hanggan. Salamat po Salamat po na ako'y mabubuhay ang buhay ng abundant ng Ama sapagkat Jesus, sapagkat Jesus, ikaw ikaw ang aking abundant life. ang Ama. We give you praise. Give you praise. We give you honor. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo. Amen. Amen. Dadako po tayo sa